Hello everyone! Kayo po ay welcome sa ating channel, Ebanghelyo ng Diyos. Kung gusto mong maliwanagan sa mga bagay na pangsanlimutan at kung ikaw ay hindi malokot, madaya, ni duman, halika't makinig ka sa ating programa, Ebanghelyo ng Diyos. At dito po, tayo po ay magkakaroon ng video reaction sa mga nag-a-upload sa YouTube upang bigyan lang natin ng linaw at bigyan natin ng comment at mag-react tayo sa kanilang mga pinagsasabi. Kaya dito po, ang disclaimer lang po natin, hindi po para tayo magbigay ng sama ng loob, kundi magpalilaw lang po sa mga sinasabi nila. Kaya po, dito ay may pag-ibig at pagmamahal, tutulungan natin yung mga taong mahihina sa pangunawa. Kaya halika't umpisa na po natin. Manood po tayo at magbigay tayo ng reaction at mag-comment na rin po tayo. Panoorin po natin kay Ian Akda. Merong tumamang kidlat sa Christ the Redeemer statue doon sa Brazil. Meron ba itong ibig sabihin? Yan yung ating aalamin sa video na ito. Sa mga nakaraang content, tinalakay natin doon yung paglapastangan na ginawa ng mga taga-Brazil sa ating Panginoong Diyos. Doon sa paradang ginawa nila na tinatawag na Demon Festival, makikita natin doon na marami silang mga ginawa na hindi natin nagustuhan. Dahil may mga makikita tayo doon na pagpapakita ng imahe ni Satanas. May mga pinapakita rin doon na iba't ibang klaseng pagsamba kay Satanas, mga iba't ibang simbolismo ni Satanas, at higit sa lahat yung pinakamatinding ginawa nila doon sa parada ay yung paglapastangan na ginawa nila sa ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin dito kung paano nila pinagtawanan o pinaglaruan yung ating Panginoong Hesukristo doon sa kanilang parada. Nakakalungkot. At ngayon, pause muna tayo, no? Bigyan lang natin ng comment at reaction do sa kanyang sinabi. Sa lahat po na nanonood dito sa channel ito, magbibigay lang po tayo ng linaw. Ang tanong, yung bang kanilang inaalipusta ay ang ating Panginoon Kristo? Ang sagot, hindi po. Kahit po ay simbolo ng kanilang ginagawa, yun daw ay si Kristo, nilalapastangan. Wala po yung koneksyon sa ating Panginoon Kristo. At yung mga bagay na yan ay pangmundong kasiyahan lang yan. Kaya wala po tayong dapat bigyan po ito ng koneksyon sa ating Panginoon Kristo. Ituloy po natin. Lang isipin na ginawa ng mga taga-Brazil yung mga bagay na yon sa kabila na alam naman natin na yung bansang Brazil isa itong Christian country. Ngayon sa kaparehas din na buwan na naganap yung Demon Festival sa Brazil, nagkaroon din ng isang pambihirang pagkakataon na yung isang tourist attraction doon sa Brazil na tinatawag na Christ the Redeemer statue ay tinamaan ng kidlat. Dahil sa pangyayaring yan, sinasabi tuloy ng ilang mga tao na yung pagtama ng kidlat na iyon ay may kinalaman doon sa parada na tinatawag nga nila na Demon Festival. Ngayon yung pagtama ng kidlat dito sa estatwa na ito, sinasabi na naganap ito bago mangyari yung Demon Festival. Ngayon may ilang mga taong namangha sa pangyayari na yon. Kasi nga raw ito ay kakaibang pagkakataon na merong tumamang kidlat doon sa estatwa ng ating Panginoong Hesus. Ayon nga sa Ops. Mali na naman at sablay na naman yung kanyang mga pinagsasabi. Tinamaan daw ng kidlat yung ating Panginoon Kristo. Naku po. Yung po'y estatwa lang, hindi yan ang ating Panginoon Kristo. Ay bakit naman yan tatamaan ng Panginoon Kristo? Kung tutuusin nga po, siya ang lumikha ng kidlat tapos siya pa ang tatamaan. Naku po, itong nagpapaliwanag na ito, nililigaw kayo, binibigyan kayo ng maling diwa sa mga bagay na kanyang pinapaliwanag. Tuloy po natin. Photographer na nakakuha ng imahe na yon, tinawag niya ito na Divine Lightning. Ayon din sa photographer, para sa kanya, ano daw? Divine lightning? Yan po ay normal lang po na kidlat. Yan po ay nilalang ng Diyos. Huwag po nating sabing divine. Di ba? Pag sinabing divine, di ba? Yun ay, ibig sabihin ay sagrado. Huwag naman po natin bigyan ng diwa o pagkahulugan. Yung mga bagay na nangyayari, normal po yan na kumikidlat at kumukulog na kung saan kapag tinamaan ang mga kidlat ng iba't ibang parte sa iba naman lugar, kung mapapansin po ninyo sa mga YouTube na kung saan ay marami talagang nangyayari ang pagkidlat ay kung alin-alin po ang tinatamaan. May mga taong natatamaan ng kidlat, may mga puno na nahahati. Pero huwag natin bigyan na po ng kahulugan na divine. Ituloy po natin. yung pagkakakuha ng ganitong klaseng imahe ay isang dream come true para sa kanya. Dahil napakadalang daw mangyari yung mga ganitong pagkakataon. Halos 30 beses niyang sinubukang kuhanan yung imahe na yon na yung pagtama ng kidlat doon sa estatwa hanggang sa makuha niya ito ng maayos.
Ngayon kung may ilang mga tao ang namangha at natuwa dito sa pagtama ng kidlat sa Christ the Redeemer statue sa Brazil, meron din namang ilang mga tao ang nabahala o natakot. Sinasabi kasi ng ilan na yung pagtama ng kidlat na iyon sa estatwa, maaaring ito ay isang mensahe ng Diyos para doon sa mga taga-Brazil. Ano daw? Ano daw? Hindi po yan mensahe ng Diyos. Normal po yan ang kumikidlat kung saan ay tinamaan lang yung estatwang yun. Kaya po tayo, huwag tayong paninglang sa ganitong mga nangangaral na kung saan ay paniwalaan natin. Pero kung kayo nagsusuri, tingnan ninyo o yung kanilang paliwanag ay may katotohanan. So mamaya, bibigyan natin ito ng paliwanag sa mga ebanghelyo ng Diyos at mababasa po natin sa kasulatan. Ituloy po natin. Meron siyang gustong iparating o kaya man meron siyang babala doon sa bansa na yon. May ilan na nire-relate nila yung pagtama ng kidlat na yon sa nangyaring Demon Festival sa Brazil na naganap din nung buwan din na yon. Ngayon sinasabi nila na yung pagtama ng kidlat na yon doon sa estatwa, ito raw yung pagpapakita ng Diyos ng kanyang pagkadismaya sa ginawa nila at ito raw ay sumisimbolo sa kanyang puot. Ngayon dahil sa nangyari na yan, ano nga ba yung ibig sabihin yan? Na mayroong pagtama ng kidlat doon sa Christ the Redeemer statue sa Brazil. Sa totoo lang mga kapatid, sa nangyari na yan, wala. Ulit nga, ano sabi niya? Christ Redeemer statue? Hindi po dapat yun ang itawag doon. Alam naman natin, yun ay estatwa, hindi ni Hesus Kristo. Estatwa po yun ng mga Diyos-Diyusan dahil yun ay ginawa lang ng tao. Mamaya ibibigay ko po sa iyo ang kasagutan sa pamagitan po ng Ebanghelyo ng Diyos. Tuloy po natin. Ako nakikitang ibang ibig sabihin. Kung tinitingnan ng iba na merong connection ito sa mga bagay na nangyayari doon sa Brazil, pero kung titingnan natin, pwedeng ito ay nagkataon lang talaga. At nangyari nga lamang sila sa iisang buwan lamang. Kasi mga kapatid, hindi naman talaga natin alam kung meron ba talagang ibig sabihin yon yung pagtama ng kidlat. Pero yun nga mga kapatid, pwede rin naman natin sabihin na meron din itong ibig sabihin. Kaya lang, No, nakakalito ka? Walang ibig sabihin tapos may ibig sabihin. Talagang nakakalito itong paliwanag mo. Tuloy natin. hindi pa natin alam. Mahirap naman magsabi na meron siyang ibig sabihin and then hindi naman pala yon. So doon muna tayo sa safe hanggat hindi natin alam. Pero ngayon mga kapatid, para mas makita pa natin, baka makakuha tayo ng sagot, tingnan natin kung ano nga ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa kidlat. Sa Biblia, kapag sinabing kidlat, pwedeng ito ay literal o pwede rin ito ay simbolismo lamang. So ito ay depende sa konteksto na binabasa natin o doon sa gustong iparating na nagsulat ng libro doon sa Biblia. Kasi may mga nakasulat sa Biblia na pumapatungkol sa kidlat, pero ito ay normal lamang talaga na pangyayari. Ibig sabihin, totoong nangyari na may pagkidlat. Sa ibang parte ng Bible, kapag sinabing kidlat, makikita natin doon na ito ay normal na pagkakataon lamang at wala talagang ibig sabihin. Ngayon, may mga pagkakataon naman na yung kidlat ay isang simbolismo lamang. Madalas, yung kidlat sumisimbolo ito sa puot ng Diyos, doon sa judgment ng Diyos sa mga tao dito sa mundo. At the same time, ito rin ay sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan at kalawalhatian. Basahin natin yung ilang mga verse na pumapatungkol dito sa simbolismo ng kidlat na nire-relate nga natin sa ating Panginoong Diyos. Ito ay sinasabi sa Exodus chapter 9 verse 24, malakas na malakas ang pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo at sunod-sunod ang pagkidlat. Ito ang pinakamalakas na pag-ulan ng yelo sa kasaysayan ng Ehipto. Ito naman din ang sinasabi sa 2 Samuel chapter 22 verse 15. Mga palaso niya ay pinakawalan, dahil sa kidlat mga kaaway niya ay nagtakbuhan. Ito naman ang sinasabi sa Job chapter 37 verse 3, ang kidlat ay kanyang pinaguguhit sa kalangitan, mula sa isang panig ng daigdig hanggang sa kasulok-sulukan. Sabi rin sa Job chapter 28 verse 26, ipinasya niya kung saan papatak ang ulan, at pati ang kidlat binigyan niya ng daraanan. At ang sabi sa Revelation chapter 4 verse 5, mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat, kasabay ng mga ugong at mga kulog. Sa harap ng trono ay may 7 nagninigas na sulo. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Nakita natin dito sa mga binasa nating verse na talagang merong koneksyon yung kidlat sa ating Diyos. Unang-una sa lahat, dahil yung kidlat na yan, ang gumawa niyan ay walang iba kundi yung ating Panginoong Diyos. Kaya kung saan mang lugar na gusto ng Diyos na doon kumidlat, doon mangyayari yung pagkidlat. Kasi nga, siya yung may likha nito. Sumusunod yung kidlat sa ating Diyos. Makikita natin dito ayon sa sinabi ng Biblia na sa pamamagitan ng kidlat, makikita natin yung kapangyarihan at kalawalhatian ng ating Diyos. Ngayon dahil nasa mga huling araw na tayo, yung mga kidlat, meron na rin yung ibig sabihin o meron na rin yung simbolismo. Kasi nga mga kapatid, nakita natin dito na sa mga huling araw, yung simbolismo ng kidlat, ito ay pumapatungkol doon sa judgment ng ating Panginoong Diyos na ipaparanas ng Diyos dito sa ating mundo. Ngayon yung puot ng Diyos, mararanasan niya ng mga tao pagdating ng tribulation. Ngayon yung pagtama ng kidlat doon sa Christ the Redeemer statue sa Brazil, bagamat hindi pa natin alam kung ano yung pinakaibig sabihin nun, pero nawa ngayon yung magpaalala sa atin na darating yung panahon, mararanasan ng mga tao yung puot ng Diyos. Wait muna. Hindi po yan paalala. Iyan po ay isang bagay na pinapakita na mali
ang ginagawa nila. Iyan ang dapat mong malaman. Na kung saan yung estatwang iyan, hindi yan reflection kay Heso Kristo. Yung estatwang yan. Yan ay hindi dapat tawaging Redeemer, Christ, Redemption. Naku po, hindi po. Maling-mali po kayo. Yan ay estatwa na kung saan ay ginawa nilang Diyos-Diyosan. Tuloy po natin. Hindi pa natin totally nakikita yung pinakaibig sabihin ng pagtama ng kidlat na yon, pero nawa nga mga kapatid, maging warning yan para sa atin. Yung pagtama ng kidlat doon sa estatwa ng ating Panginoong Kristo sa Brazil, nawa nga yan yung magpaalala sa mga tao na dapat magkaroon sila ng takot sa ating Panginoong Diyos. Dahil yung Diyos natin makapangyarihan. Alam mo, hindi sila magkakaroon ng takot kasi taon-taon na lang ginagawa nila. Mas pinapaganda pa nila ang kanilang mga presentasyon dahil hindi nila kilala yung tunay na Diyos. Kung tunay na Diyos ang kanilang kinikilala, hindi nila ilalagay yung estatwang yon. Kaya yung estatwang yon na inilagay doon, kaya sila nagkakaroon ng mga ganang festival para paglingkuran nila si Satanas. Tuloy natin. Siya. Kaya niyang magbagsak ng judgment sa mga tao kung kailan niya gusto. Lalo na nga kapag mayroong mga hindi ginagawang maganda yung mga tao. Alam naman natin na kapag layo sa Alam mo, kaibigan Akda, ang judgment sa huling panahon sa paghuhukom ni Kristo at ng Diyos. Haharap lahat ng tao, mabuti man o masama. Ito basahin natin sa mga sulat ni Pablo para malaman natin na tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Hahatulan po tayo sa takdang panahon, hindi do sa sinasabi mo kung kailan niya gusto. Hahatulan? Maling-mali ka naman. Looban yung ginagawa ng tao at ayaw ng Diyos yan, merong consequence. Ibig sabihin, makakaranas yung tao ng mga kaparusahan dahil doon sa mga ginagawa nila. Ngayon, dahil nakikita na nga natin kung ano-ano ng mga ginagawa ng mga tao sa iba't ibang parte ng mundo, i-expect na natin na merong hindi magandang mangyayari sa mga tao na yan, na gumagawa ng mga kasalanan. Nawa nga yung pagtama rin ng kidlat na yan yung magpaalala sa mga tao na umiwas na sila sa kasalanan, na pwede silang mapahama kapag pinagpatuloy nila yung mga ginagawa nilang kasamaan o kaya man yung Parang ini-emphasize ni Yan Akda, itong ganitong pangyayari doon sa estatwa. Yun daw ay si Jesus Christ na kung saan ay tinamaan ng kidlat para ipaalala sa mga tao. Hindi po. Iyang mga bagay na yan ay nagkakataon sapagkat yan ay mga bagay na ginawa nila at sila rin ang mapapahamak. Tuloy po natin. pastangan sa ating Panginoong Yesus. Siyempre, tulad yan ang sinasabi ko sa inyo palagi, yung mga nangyayaring kakaibang ganyan, yan nawa yung magpaalala sa atin na talagang malapit nang bumalik yung ating Panginoong Kristo sa pangalawang pagkakataon. Yan yung magpaalala sa atin na dapat mas lalo tayo maghanda sa kanyang pagbabalik. Ngayon ang alam ko, yung iba sa inyo, kapag ang pinag-uusapan na kulog o kidlat, nagkakaroon sila ng takot dito. Pero mga kapatid, ipapaalala ko sa inyo, base nga sa binasa natin, huwag natin dapat katakutan yung kidlat. Dahil nakita natin, ito ay sumisimbolo sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. So wala dapat tayong ikatakot. Every time na nakakakita tayo ng kidlat, yan naway magpaalala sa atin na merong kayang gawin yung Diyos sa ating mga buhay. Kasi nga, siya ay makapangyarihan na walang imposible sa Kanya. Kaya niyang gawin yung lahat para sa atin. Kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Kristo, yung simbolismo ng kidlat para sa iyo ay maganda. Pero kung ikaw ay hindi mananampalataya ng Panginoong Kristo, para sa iyo, yung simbolismo ng kidlat na yon, ito ay hindi maganda. Dahil ito nga ay sumisimbolo sa paghuhukom at doon sa puot ng Diyos sa mga tao. Ngayon, bilang mga mananampalataya ng Panginoong Kristo, tandaan nyo po, wala na sa atin yung puot ng Diyos dahil sa Panginoong Kristo. Simula nung tinanggap natin yung ating Panginoong Kristo na nampalataya tayo sa Kanya, wala na yung puot ng Diyos sa atin. Inalis na yan. Tayo ngayon ay tinuturing na ng Diyos na Kanyang mga anak. So, ibig sabihin, hindi na natin mararanasan yung puot ng Diyos at higit sa lahat, yung judgment ng Diyos para sa atin. Kaya kung sakali man na mag-rapture, tayo ay kukunin ng ating Panginoong Kristo at hindi na natin mararanasan yung tribulation. Kasi nga, Wait. Hindi raw mararanasan ang tribulation? Kapag daw ay ni-rapture ay diretso na? Ibig sabihin, hindi ka nadadaan sa paghuhukom ni Kristo? Di ba't nabanggit ko kanina, itong talatang ito na kung saan lahat muna haharap sa Diyos para makapasok sa kaharian ng Diyos? Basahin ko ulit sa inyo para malaman po ninyo, no? Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang sa bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan, maging mabuti o masama.
Tuloy po natin. Mga kapatid, tayo ay wala na doon sa puot ng Diyos. At higit sa lahat mga kapatid, ang pinakamaganda dito, hindi na natin mararanasan yung judgment doon sa impyerno. Ibig sabihin yung kapahamakan. Hindi na natin mararanasan yan kasi nga tinanggap na natin si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay natin. Wala na yung judgment na yon. Hindi na tayo i-judge ng Panginoon. Ops. Hindi raw i-adjustment ng Panginoon. Haharap nga, kababasa ko lang Yan kababasa ko lang dito sa 2 Korinto, chapter 5, verse 10, na kailangang humarap kay Kristo para hatulan yung gumawa ng mabuti at gumawa ng masama. Diba? Ituloy natin. Tungo doon sa impyerno. Kasi nga, tayong lahat ay mga tagalangit na sa pamamagitan ng ating Tagalangit na? Hindi ka pa nga nahatulan Hindi ka pa nahukuman, tagalangit na. Doon mo palang malalaman sa hukuman ni Kristo kung tagalangit ka o hindi. Tuloy natin. Panginoong Jesucristo. So yung mga kapatid, yung gusto kong ipaalam sa inyo, yung mga kidlat na yan na nakikita natin saan man, nawa nga yan yung magpaalala sa atin sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Huwag tayong matakot dyan. Dahil bilang mga Kristiyano, maganda yung simbolismo ng kidlat para sa atin. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa Yan daw ang simbolo ng kidlat na kanyang ipinaliwanag. Ngayon, may papaliwanag din ako sa iyo tungkol doon sa mga festival. Yun po ay mga ginawa po nilang Diyos-Diyusan. Maging yung ating Panginoon Kristo ay inahalin tulad mo pa doon. Hindi po kailangan natin ilahin tulad yon. Basahin natin dito sa mga propeta. Ipapaliwanag ito sa iyo para malaman ng lahat. Sabi dito, Jeremiah chapter 10 verse 1. Mamayan ng Israel, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Sinasabi niya, huwag ninyong tularan ang pag-uugali ng mga tao sa ibang mga bansa na naghahanap ng mga tanda sa kalangitan. Huwag kayong matakot sa mga ganyang tanda kahit na ang mga tao sa ibang bansa ay takot sa mga tandang iyan. Walang kabuluhan ang kaugalian ng mga taong iyon. Pumuputol sila ng puno sa gubat at pinauukitan nila sa mahuhusay na mang-uukit. Pagkatapos, pinapalamutian nila ng pilak at ginto at pinapakuan ng mabuti para hindi matumba. Ang mga Diyos-Diyusang ito'y parang taong panakot ng ibon sa bukid. Hindi nakakapagsalita, kailangan pa itong buhatin dahil hindi ito nakakalakad. Huwag kayong matakot sa mga Diyos-Diyusang ito dahil hindi sila makakagawa ng masama at hindi rin makakagawa ng mabuti. Kung papansinin po ninyo yung napanood nating video, di ba? Isinasakay, ipinaparada para lang makalakad at makagalaw. Nakuha po ninyo, yung mga bagay yun ay festival sa mga Diyos-Diyusan. At huwag nating ikukumpara para sa Panginoong Hesus para bigyan kayo ng babala. Yun po ay maling paliwanag ng isang mga ngaral na ito. Sana naliwanagan po kayo. Kayo po ay welcome sa ating channel na kung saan ay nagbibigay po ng reaction video dito po sa ating channel, Ebanghelyo ng Diyos. Naway, nabigyan po kayo ng paglilinaw. Sana ay huwag po kayo masaktan. Binigyan lang natin ng reaction ang kanilang video. Sana po'y naliwanagan po ang bawat isa sa atin. Hanggang sa muli po ng ating video reaction, please subscribe to my channel. Thank you so much.